Usog mo pa. Nakalawlaw. Nakalawlaw. Parang hindi ako pinapansin ng dear parents. Hi! Wala ko ako makikita parents sa akin nila. We are about to start, okay? Okay, preaching, Daisy, on stage please. Okay, Daisy, on stage please. Tawag mo kayo ng Jane. Preaching, Daisy, on stage please. Okay, parents po ng mga viewers, wala po dyan sa likod. Pwede po kayo bumaba. Kasi nakakapag po kayo. Walang hangin na pagpunta sa mga bata. Baba po tayo parents. Huwag po tayo sa likod ng mga viewers. Magulang, doon po tayo sa baba. Wala po sa likod ng mga viewers. Sige po. Dapat po tayo sa baba. Huwag po tayo sa likod ng mga viewers. Hindi pakiusap po sa mga Salamat po ang aking tulo, Dr. Carmenia Lopez-Abel, isang mapagpalang ng biyaya at ligtas na mapuno sa akin. Attention! Kitang-kita sa entablado ang napakaganda at napakalilinis at higit sa lahat ng mga disiplinaryo, Girl Scouts, Star Scouts at Wingers ng Calhoun Elementary School. Malapat lamang bigyan ninyo ang sarili ng masigabong GSP Club. At maaaring yung babit. Mas malakas? Kaya nga naman, sa araw na ito, ating aalalahanin ang kanyang pagsilang. Kaya mamaya, makikinig ng mabuti sa mga magiging tagapagsalita kasi sa mga susunod na activities na ng kapanganakan ng magiting na tagapagtaguyod ng Girl Scouts of the Philippines, si Josefa Yanes Escoda. Our next speaker, Maria Josh E. Nanyola. Bilang pagpupugay kay Josefa Yanes Escoda, ating alalahanin ang kanyang mga mabuting gawa at makabuluhang ambag para sa ating bansa. Inaanyayahan ang lahat na magsitayo at makiisa sa pag-awit ng Escoda Memorial Hymn. Girls Sing Along. Scholarship, nakapag-aral si Pepa sa Amerika. Nagsanay siya ng social welfare sa
Siya ay magiliw na tinawag na Pepa. Guro sa musika ang masayahin niyang ama at may matatag na pananalig sa Diyos ang kanyang ina. Philippine Normal School ay sumakabilang buhay ang kanyang ama. Bilang panganay, si Pepa ang nagtaguyod ng kanyang pamilya. Yung mga hindi dapat makita ang girls. Alright? Okay. Ready, girls? Hi! Hello! Our next speaker, Tita Jennifer B. Herrera. Patuloy na lumawak ang pananaw ni Pepa na laging nakatuon sa pagpapaunlad at hinaharap ng mga kababaihan, kabataan at Ito ang katangian niya na mamuno kasamang iba pang iskolar mula sa iba't ibang bansa ay itinatag nila ang Pagbalik ni Pipa sa Pilipinas ay handang-handa na siyang ibahagi ang natutunan upang makatulong siyang maitatag ang mga provincial chapters nila at maraming kababayan ang natulungan niyang magkaroon ng trabaho. Muli siyang nagturo sa UP at Universidad ng Santo Tomas. Speaker, Tita Mary Flor A. Ogamo. nagpatuloy ang paglilingkod ni Pepa sa ibang mga larangan na nagtataguyod sa kapakanan ng maralitang pamilya. Noong 1932, naglingkod siya sa pamahalaan bilang empleyado ng Bureau of Health. Naging Executive Secretary siya ng Philippine Anti-Leprosy Society at naging patnugot ng Health Messenger. Higit na nag-alab ang kanyang adhikain na mapaunlad ang mga kababaihan nang siya ay mahalal bilang kalihim ng General Council of Women. Noong 1937, binigyan ng karapatan ang mga babae sa Pilipinas na sa panahong ito ay nakilala niya si Antonio Escuda, ang simpatikong reporter mula sa Philippine Press for You. Naging madalas ang kanilang pagkikita at pagbabalitaan tungkol sa Pilipinas at iba pang mga magkaparehong interes at adhikain. Di nagtagal ay nahulog ang loob nila sa isa't isa at dalawa ang naging anak ni na Pepa at Antonio, sina Maria Teresa at Antonio Jr. Kahit na anong dami ng pinagkakaabalahan, laging may panahon sina Pepa at Antonio sa kanilang pamilya. Noong 1939, nagbalik si Pepa sa Amerika para magsanay sa Girl Scouting.